pa rin ang sitwasyon sa Albay, makakausap natin si Governor Joey Salceda. Magandang hapon po, Governor. Magandang hapon po. Governor, hindi ho ba't medyo na-identify naman na po natin yung mga danger zones. So, kumusta po sa ngayon yung kalagayan doon at yung forced evacuation, napalikas na po ba lahat ng mga dapat lumikas? 103% lumampas na nga yung aming pong target. Nasa 60,947 po. Hello? Yes, Governor. Go ahead po. So, nasa 60,947 na po ang aming heads of families with their big kids ang nasa evacuation center. Punong-puno na po ang mga evacuation centers namin. 60,000, Kasi kahapon pa po Governor. kahapon pa po, dumoble po dahil dinagdag po namin yung mga nasa tabi po ng dagat dahil bigla po na in-increase ng forecast ng Pag-asa yung lakas po ng hangin nitong si Glenda. Kasi kahapon, ang priority namin, flooding, landslide, lahar. Wala po yung wind. Ang epekto po ng SIRB doon po sa mga bahay made of light material at doon po sa posibleng magkaroon ng storm surges. Okay, sa dami po niyan, Governor, 60,000 evacuees. Yes, Kumusta ma'am, naman po yung kumusta po yung supply natin? Pagpalabas mo na po kami ng 20,000, halos kalahati nakapagpalabas na po kami ng relief goods. Nasa 28,200 na po ang either picked up or picked up po dito sa amin. Okay. So ngayon po ba, parang nasabi po kasi nung aming kasamahan na reporter, pinangangambahan na mawalan ng kuryente. Kumusta po yung supply ng kuryente? So far meron. Pero yung mga provincial facilities o yung mga response unit namin, may sarili po. Yan po natutunan namin nung Riming at Milenio nung 7 years ago. Na dapat may standby communication tsaka standby electricity po kami, power, para po tuloy-tuloy ang pag-ikot po ng impormasyon dahil yun po ang pinaka-armas ng ating populasyon para ma-achieve po ang zero casualty goal po ng probinsya in disaster, sa mga sa gitna po ng mga disaster. Gov, sabi niyo... Sa ngayon po, madilim na, malakas ang hangin, may malakas din po ang ulan, pero stormy siya, pero hindi naman siya yung grabe. Wala pa so far flooding reported na yung massive flooding. Wala pa pong missing, wala pa pong injured. Ang lahat ng reports po are achievement reports on target evacuation. Magandang balita naman po yan, Gov, Sana po So hindi far, kami dinadasal-dasalan na lang po namin kasi the difference between one casualty and zero casualty is actually a prayer. Kasi ginawa na namin lahat Kahapon pa po wala nang klase sa amin kasi kailangan ko yung classroom at saka yung mga bata para protected sila, para ma-warning din lahat kasi pag umuwi yung mga bata, bakit kayo pinauwi? Sabi, si Gob, may bagyo. Tapos kanina umaga, pinauwi ko hindi ko na pinapasok po sa trabaho lahat po ng mga empleyado ng gobyerno at pinakiusapan ko po yung private sector na hindi naman nagbibigay ng very critical services katulad ng relief goods at non-relief items, non-food relief items na wag na mo nila papasukin. So basically, halos ghost town na yung Albay kanina pang umaga. Okay. So, yung mga tao ay nakasilid na po sa kanilang mga tahanan o sa evacuation center. At katulad po ng nasabi nyo, dahil 103%, yung mga nasa danger zones ay nailikas na po talaga natin. Ayun po. Yun po inuna namin, yung mga nasa tabi po ng riverbanks at yung malapit po sa main volcano. Okay. After gabi nga, after nung DAP, tumawag kagad sa akin si Presidente. Tinatanong ako kung kumusta yung preparation. Sabi ko, okay naman, maganda ang coordination namin ng OCD at sinabihan lang niya ako na tumawag kung anong kailangan ko. Pagdasal nga po natin, sana po talaga ay zero casualty. Maraming salamat po sa inyo, Thank Albay you Governor. so much po at salamat po sa dasal. At dito na po, umikot na po yung GMA Kapuso Foundation. Tumutulong na po sa amin. Salamat din po sa inyo na malaki. Salamat po, Governor Joey Thank you very much Salceda. po.